Inoue, pahiya, Casimiro na damay. Ikaw na ang mukha ng boxing sa Pinas. Ito nga't pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, malamang ay napanood nyo na ang impresibong naging panalo ni Weljon Mindoro kontra ito kay Joel Camilleri via TKO sa 4th round, habang noong nakalaban naman ni Team Su si Joel Camilleri ay hindi ito napabaksak. Iba talaga ang dugong Pinoy. Ayon nga sa mga nakapanood, isa daw si Weljon sa face of boxing sa Pilipinas. Again, binabati ka ng mga Pinoy boxing fans sa iyong pagkapanalo. Congratulations! Samantalang tila pinahiya naman ni Robeisy Ramirez itong si Japanese monster Naoya Inoue. Ayon kasi sa kanyang banat, dito ay ang featherweight na ang limit na kayang itaas ng timbang ni Naoya Inoue. Nag-iisa lang daw di umano si Manny Pacquiao na kayang umakyat ng timbang. Kumbaga, ang punto ni Robeisy ay si Pacman kayang dalhin ang lakas at bilis, habang si Inoue ay mahihirapan ito hanggang featherweight lang, kumbaga, ang kaya nitong gawin. Ayon din kasi sa sinabi ni Michael Benson patungkol kay Pacman, Manny Pacquiao has now been inducted into the International Boxing Hall of Fame. He won his first world title in 1998 and he is the one fighter in the entire history of boxing to reign as a champion in 4 separate decades. Wala na talagang makakapantay sa nag-iisang 8 Division World Champion. At sa kabilang balita naman tayo mga kaboxing, dahil sa pagkapanalo po ni Weljon Mindoro, nadikit na naman ang pangalang Casimiro. Ayon sa kanilang sinabi na nabasa ko ay buti si Mindoro panalo pero hindi mayabang at tahimik lang, habang si Casimiro daw ay madaming kuda, ang daming rason. Pero aminin man natin o hindi, mas inaabangan talaga ng mga Pilipino na makitang magboxing itong si Casimiro. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!